Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga individual nga nagapakatag og hulga sa seguridad sa mga eskwelahan sa Davao City ginapangita na sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 aron masilutan. 7.2 trillion pesos hangyo sa gobyerno alang sa 2027 national budget. Pila kaha ang gipangayo nga budget alang sa flood control projects. 61 anyos nga babae sa Cotabato City gikawata na, gidunggab patay pa. Babaeng sospek dakpan sa otoridad. Kapin 200 ka magbanay nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani nakadawat og hinabang pinaagi sa GMA Kapuso Foundation. Og sa Healthcare Special Report, atong kumustahon kung nakabenepisyo ba ang mga kagayanon sa YAKA program sa PhilHealth. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga benepisyaryo sa Peoplesville sa Davao City nga pabahay program sa gobyerno ang miingon nga 2017 pa sila nagsugod og apply sa mong programa. Samtang Malacañang gibarugan nga proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Ani ang report ni John D. Esteban. Usa si Maria sa mga nakapuyo sa Peoplesville sa barangay Riverside sa Kalinan, Davao City, ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa gobyerno. Nahimutang kini sa barangay Riverside sa Kalinan, Davao City. Lakip siya sa first batch sa nakapuyo dinhi. Sumala niya tuig 2017 pa sila sa iyahang anak nga usa ka magtutudlo nagsugod og asikaso sa ilahang papeles aron maka-avail sa mong programa. Sa ako ang ma-remember, akong anak magyud ang nag-ano ani diri 2017 pa basta katong ano siya kanang kasagbutan pa ni wala gyud ko nag-expect nga ano gyud siya. Nga tinuod gyud siya kay sige dugay naman gud imagine mo 2017 unya na hatag ni sa iya is 2024. Kahinumduman nga gibisita kini ni President Bongbong Marcos ni atong July 28. Si Vice President Sara Duterte daan ang maingon nga nasayod siya sa maong proyekto kay nagsugod kini netong mayor pa siya sa syudad. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Apan gibarugan sa Malacañang, proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Gani nagpakita si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro og mga dokumento aron pamatud-an ang baruganan sama sa development permit nga gi-issue matud pa ni adtong July 18, 2023, building permit application nga giaprubahan ni adtong February 16, 2024 ug certificate of registration nga gi-issue ni adtong June 20, 2024. Panahon matud pa sa termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na Peoplesville sa Davao City. Sa post sa Social Housing Finance Corporation, gipahigayon ang groundbreaking sa Peoplesville sa Kalinan ni atong October 20, 2022. Sa maong hulagway, kauban ang mga lokal nga opisyal sa Davao City. Usa sa mitambong sa maong groundbreaking ceremony, si Councilor Tek Ocampo. Nangyari yung groundbreaking ng People's Village Housing Project at Barangay Riverside, Kalinan, Davao City noong October 20, 2022. Barely 4 months during my first term as City Councilor. And it's under the SHAFC, the Socialized Housing Finance Corporation during that time. So, yung sinasabi na project ito ni BBM, ewan ko kung paano nangyari yon kasi it's barely 4 months when he became President of the country. So mukhang imposible naman siguro na
in that short period of time, nakaplano kaagad at naka-implement ng gano'n, no? Dugang ni Councilor Ocampo, As far as I can remember, nangyari ang mga planning and all nung panahon ni then Mayor and now Vice President Inday Sara Duterte during the incumbency of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. wala pa'y pahayag ang Malacañang kalabot ni ini. Ang Peoplesville kasamtangang dunay 2,600 units apan duna pa'y itukod nga mga building. Sa kinatibuk-an 7,200 ang units ni ini sulod sa 14.6 hectares nga luna. John D. Esteban, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. 7 ang samdan, lakip na ang 36 anyos nga lalaking driver. Human mibangga ang gimanihuan nga pampublikong bus sa usa ka excavator sa ginahimong tulay sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ang insidente na hulikam. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbusina, samtang paspas nga nagdagan kining usa ka bus iyang nasiplatan sa mga residente. Una kini mibangga sa ginahimong tulay sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur pasado alas 2:30 Martes sa hapon. Sa pagsuta, nabuwak gayud ang samin sa front seat sa bus human nabanggaan ang excavator nga anaa sa tulay. Gilayong girescue sa mga responder ang mga naangol sa hitabo. Ang bus nagbiyahe gikan Dipolog City padulong Pagadian City. Matud sa Labangan MDRRMO, napulo ka individual ang ilang nadala sa ospital. Samtang matud sa Police Regional Office 9, anaa sa 7 ang kumpirmadong samdan nga gilangkuban sa 6 ka mga babaeng pasahero. Lakip na kining 36 anyos nga lalaking driver. Ang driver na o gidayungan. Hinuon, ana-ana sa mayong kahimtang ang mga nasamdan nga ginakuhaan pa og pahayag. Matud sa PRO9, nawadaan matud pa og kontrol sa pagmaneho ang driver, hinungdan sa aksidente. According po sa driver, nagkaroon po ng brake failure yung sasakyan. Nung nandun na siya sa part ng area ng Labangan na pababa po. Nakig-koordinar na ang PNP alang sa posibleng tulubagon sa bus company nga ginakuhaan sa bugpahayag. We will check kung magkakaroon po ng liability yung ating driver. Pero most probably po, we are in coordination with the bus company po kasi meron po talaga silang liability sa kanilang mga pasahero. Padayon ang paymangno sa otoridad nga kanunayong i-check ang kondisyon sa sakyanan. Lakip ang kaugalingon, una mo biyahe aron malikay sa aksidente. Before mo biyahe, inspeksyonan jud ang daan ang sakyanan. Kay wata kabalo og unsay kuan sa mga makina ba. Defensive driving jud. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka mga benepisyaryo sa Rice Distribution Program sa DILG sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City ang nag-antos ug paabot sulod sa pipila ka oras. Human ka natanggong ang pag-apod-apod sa napulo ka kilo nga bugas alang kanila. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlong Martes, kita ang pagdagsa sa libuan ka tawo sulod sa Lumbia Gymnasium sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City aron makapahimulos sa libreng 10 kilo sa bugas nga iapod-apod ngadto kanila. Among programa lakip sa Rice Distribution Program sa DILG ug LGU alang sa mga senior citizens, PWD, Farmers Association ug low-income earners. Apan ang unta haruhay nga pagdawat sa hinabang nga bugas nahimong kalbaryo sa mga benepisyaryo human natanggong ang pag-apod-apod niini. Gani pipila ka mga benepisyaryo ang naperwisyo ilabi na nga sayo pa sa buntag sila naglinya aron makapahimulos niini. Ang akong gibati sir, ang ako kang dani paa. Di kay ko pakatikang. Mura na sir, o malangan kay may ba sakit ang paa. Apan wala matud pa sila mahimo kundili mosunod aron makuha ang maong ayuda. Dali raman ko nakakuha ani kay senior man pero ang pag-distribute sa bugas may dugay. Patay mahimo kay mo may ilang kuan. Balaod nga, napay ilang nga sundon nga balaod. Pabot lang yan, dog maabot. Oo. Magtagad lang sa ta.
Among problema, gikadismaya sa Barangay Council sa Lumbia. Matud pa, daw nakawang ang ilang pagpangandam aron mahimo kining hapsay, sanglit na langan kini sa mismong pag-apod-apod sa bugas ngadto sa mga benepisyaryo. Ang subo lang paminawon sir no kay atong giistoryahan ang supplier nganong dili pa ma-release ang rice inana. So napaday kakulian or napay problema regarding sa mga papel daw kunana so wala ta kabalo. So kailangan pa daw kun natay mga ulaton nga mga personay gikan sa city government in which until now wala pa. Busa ang alibyo nga gihimo sa barangay, gilayon nilang gibuwag ang bangko sa mga senior ug uban pang sektor gikan sa mga nagproseso pa sa ilang validation aron dili magdasok ang tawo. Ang hangyo ta nga unta nga ma-patch up kining kuan kay gataas ang oras gaudton na so possible na ay mga diferensya atong mga senior mo po natong ginalikayan. Pasado alauna sa hapon, hinay-hinay nang gidiskarga gikan sa truck ang mga bugas ug giapod na ngadto sa mga benepisyaryo. Ginakuhaan pa og pahayag ang DILG ug LGU kalabot niini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang 61 anyos nga babae humad gikawatan o gidunggab sa mismong panimalay niini sa Cotabato City. 20 anyos nga babaeng sospek gitabangan og dakop sa mga residente. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang 61 anyos nga babae human napalgang nagkadugo sa mismong panimalay sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, banda alas 2:30 Martes sa hapon. Gidunggab day kini sa 20 anyos nga babaeng sospek. Sa investigasyon sa Cotabato City Police, dunay residente nga nakakita nga misulod ang sospek nga nakapurong sa balay sa biktima. Taud-taod na matikdang nagdali-dali kini og gawas ug nakapulang t-shirt na ug dunay dalang eco bag. Gumikan sa nahibulong ang residente nga nakakita. Gisuta nini ang sulod sa balay ug napalgan ang mga marka sa dugo sa salug. Hinungdan nga gigukod niini ang sospek ug nagpatabang sa mga silingan aron madakpan kini. Na-recover gikan sa mga sospek ang gisuot ining purong, nagkadugo nga kutsilyo, surgical gloves, gold nga singsing ug 12,000 pesos cash sa dala ining eco bag. Mag-atubang kini og kasong robbery with homicide. Ginakuhaan pa kini og pahayag lakip na ang kabanay sa biktima. Gipatuman ang hugot nga seguridad sa Davao City National High School human nakadawat og online shooting threats. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao kagahapon sa buntag na matikdan ang taas nga linya sa mga estudyante pasulod sa eskwelahan, human gipatuman ang hugot nga inspeksyon sa mga bag. Migamit ang security personnel sa Davao City National High School og mga metal detector ug mga ekipo aron masigurong walay mapalusot nga mga kontrabando sama sa armas ug mga hinagiban. Sa pahayag sa Davao City Police Office, nagpatuman sab og hugot nga pagbantay ang kapulisan gawas sa eskwelahan aron mapugngan ang mga posibleng kriminalidad ug masiguro ang kaluwasan sa publiko. Una nang nagkatag ang mensahe sa social media sa gikaingong paghulga sa grade 8 sa Davao City National High School. Hinuon base sa monitoring sa San Pedro Police Station, nagpabiling malinawon ug normal ang sitwasyon ug walay natalang mga dautang kakulian. Ginatunan ang subling paglusad ug laing active shooter simulation exercise uban pang tulunghaan sa Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumalat ni Angel Sumagaysay, ang hepe sa Davao City Public Safety and Security Office. Pipila ka mga eskwelahan na ang mihangyo nga magpahigayon og simulation exercise aron mabansay ang mga estudyante o mga personahe sa mga angayang himuon o galing dunay mahitabong pagpabusil. Sumala ni Sumagaysay, nagpadayag og kabalaka ang mga school heads human ang nahitabong pagpamusil sa Tacloban City ni adtong Hunyo nga gikamatay sa tulo ka mga estudyante. Apan gipasabot sa opisyal nga dili diha dayon mapahigayon ang susamang aktibidad tungod kinahanglan ang pagplano ug pagpondo alang niini. Sa nakalabayng semana, nagmalampuson ang gipahigayong active shooter simulation exercise sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Diin nakita sa mga otoridad nga usa sa mga palambuon ang hinanaling aksyon sa school administrator panahon nga dunay pagpamusil sa tulunghaan. Una pa man moabot ang mga otoridad. Tungod sa sagunsong online shooting threat sa mga eskwelahan sa Davao Region, nanganti ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 11 nga guklon gayon ang mga nagapaluyo niini.
Atong sayro ng detalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Raku 11 nga ilahag yung gukron ning mga nagpaluyo sa online shooting threat sa mga eskwelahan. Atong sayron. Kagahapon, taas nga linya sa mga estudyante ang makita pasulod sa Davao City National High School tungod sa mas gipahugtan nga seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Kini human nakadawat og online shooting threat ang tulunghaan. Hinuon nagmalinawon ra og normal ang sitwasyon. Subay niini, nagpahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU 11 sa publiko nga ilahang gukdon kining mga nagapanghulga online nga naghatag og kalisang aron manubag sa balaod. That social media is not a place where person can make threats without consequences. Since posted to sa internet under Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, lahat po ng mga crimes, mapa-RPC man yan or special law, kapag committed ng through ICT or mga devices, yung penalty generally imposed 1 degree higher. Sumala sa Raco, sa Davao City na anay pulo ka reklamo sa pagpamahad sa mga eskwelahan ang natala sa otoridad nga gihimo online. Ang isang tinitignan namin yung region is nagiging friendly kasi siya sa mga kabataan. Nakikisabay sa uso or for the cloud kung tawagin. So, isa yan sa reason. No? Pero isa rin na tinitignan namin yung kapag malapit na talaga yung example, dyan na talaga yung maraming mga posts. Bisan dami account ang gamit, kaya matud pa sa Raco nga mailhan ang user. So sa challenge yan is mag-proseso pero we can identify. So through coordination, with coordination din sa mga service providers, legal authorities na talagang nagbibigay din ng information. So with that, malaking bagay yan para mag-proceed ang investigation natin. Sara, daan na pong giingon sa Davao City Police Office nga ilahang mas gipahugtan or gipakusgan ang ilahang police visibility sa pakigalayon usab sa Department of Education alang sa kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo, ingon man mga non-teaching staff. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Sayod gayod ang kadaghanan nga lisod magkasakit. Busa labing importante nga adunay saktong healthcare program nga moatiman og mutabang sa katawhan aron nga malikay sa sakit. Busa angay nga sutaon ang pagpatuman sa mga programang panglawas sama sa yakap program sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kini atong sayron sa State of Healthcare Special Report ni Cyril Chavez. Karong panahon sa kalisod tungod sa inflation, dungagan pa sa dili matagna nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo nga makaapekto sa presyo sa tanang serbisyo ug palaliton. Daghan gyud ang makaingon nga bawal magkasakit kay ang kahimsog sa lawas ra ang kapital sa adlaw-adlaw. Subay niini, gilusad sa PhilHealth ang Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP nga makatabang sa konsultasyon sa panglawas ug ang paghatag og tambal alang sa nanginahanglan. Ito ay programa na kung saan bawat Pilipino ay mamimili ng isang yakap facility of choice, pwedeng private yakap clinic or government yakap clinic, na kung saan may titingin na sa iyo na isang doktor at magkakaroon ka ng konsultasyon at pwedeng magpagawa ng basic diagnostic procedures, 13 basic diagnostic procedures, and 21 take-home essential medicines. Usa ang Cagayan de Oro City sa pilot area sa Yakap din adunanay 69 ka clinics nga accredited sa syudad. Usa sa atong gibisita ang Yakap Clinic sa Barangay Carmen Health Center kung asa atong naabtan ang pipila nga nagpakonsulta. Layer ang diferensya sir kay which is kuan manggod ka ng ug mao to pag hospital siguro layo pud sa inyong hospital medyo kuan jud kayo gasto pang masahe. So although diri man god walking distance lang pod mismo diri sa Moabaw. So mas pili na lang pod nako diri at the same time paumanog ka ng check up diri bike sa kwan sa area. Ang Bukirong Barangay sama sa Lumbia usasab sa mga adunay yakap clinics nga anaa na himutang mismo sa Lumbia City Hospital.
Plastar ang pasilidad sulod sa mga ospital ug kayang makaakomodar og 200 hangtod 300 ka mga pasyente sa matag adlaw. O dili lang pud taga Lumbia ang gina-cater nato diri sir no. Kung sa Lumbia as far as taga Bisigan, tapos taga Baungon, na diri pud sa magpangihapon diri. Pero wala man pud nato ginalimit kung taga-kwan lang pud kung sa atin taga Usamis man ni diri magpasel pa konsulta. Gani usa sa mga nakapahimulos sa yakap ang taga Lumbia nga si Tatay Florencio. Matud niya, dakong tabang nga anaa kuno sa duol ang Yakap Clinic aron mapadali na ang ilang pagpa-check up. Okay, kaya libre man, libre duol pa. Di mas mayan eh. Maka-abil, maka-benefits ang mga taga-kwandirit, barangay. Mas mayan na ihatod ang serbisyo sa barangay. Dili na hasol, pliti pa ka, gasto pa kag oras. Karon, aduna nay 227 Yakap Clinic sa Northern Mindanao nga gilauman, mas mudaghan pa. Gusto natin magkaroon ng paradigm shift na yung mga kababayan natin ay nagpapatingin sa isang doktor. Kasi gusto natin na early detection, hindi na kailangan lumala ang sakit. Ako'y naniniwala na itong programa ng Yakap is really a game changer kasi wala na tayong kababayang Pilipino na papanaw na hindi man lang po nakatungtong sa isang pampubliko o pampribadong paggamutan. Subay sa pinulungan nga health is wealth, dakong tabang gayod nga mas napaduol na ngadto sa katawhan ang mga serbisyong medikal. Karon, ang atong panghinaot nga mas daghan pa ug mas mohalapad pa ang mga serbisyo para sa katawhan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. 7.2 trillion pesos ang budget nga gihangyo sa gobyerno para sa 2027. Base kana sa National Expenditure Program nga gisumite sa Department of Budget and Management sa Kongreso. Sumala ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Department of Education ang dunay pinakadako nga alokasyon nga 976 billion pesos. Ikaduha ang Department of Public Works and Highways nga dunay 644 billion pesos. Halos 112 billion pesos ang gipangayo nga unprogrammed appropriations pinakaubos sukad 2019 sumala sa DBM. Kini ang pondong dili pa madetalye kung asa gastuson. Mao nga ginatawag kining shadow pork barrel. Miubos gamay ang gipangayo nga confidential ug intelligence funds nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 10.773 billion pesos. Halos 1 billion pesos nga mas ubos itandi sa 11.8 billion pesos karong 2026. 107.4 billion pesos sab ang gipangayo sa gobyerno alang sa flood control projects. Gisiguro sa DBM nga mas gipahugtan nila ang proseso sa pag-ila sa flood control projects aron malikayan ang anomalya. Mibarog ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga dili mamahimong kasuhan ang bise ug anaa nalakip na sa impeachment case. Kinihuman gikasuhan sa DOJ ang bise og grave threats. Gikasuhan sa Department of Justice og 3 ka counts sa grave threats si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kini may kalabutan sa pagbaha daw sa bise sa Pangulo, sa First Lady ug sa kanhi House Speaker atol sa usa ka online press briefing niadtong November 2024. Sumala sa abogado sa bise, gipaabot nila kini ug gipangandaman na. Dugang nila ang usa ka impeachable officer sama sa bise, dili na mamahimong kasuhan kalabot sa usa ka butang nga lakip na sa impeachment case. Ang Article 4 o kasong grave threats ang unang gituki sa impeachment trial. Sumala sa DOJ, lahi daw ang impeachment case o kaso sa RTC. Dakpan ang 37 anyos nga laborer human makuhaan og karton-karton sa smuggled nga sigarilyo nga mukantidad sa kapin 1 million pesos sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Mukabat sa 20 ka karton sa smuggled nga sigarilyo nga mukantidad sa kapin 1.1 million pesos ang nasakmit sa mga personahe sa Police Regional Office 9 atol sa gipahigayong intelligence-driven operation sa Barangay Poblasyon sa Malangas, Zamboanga, Sibugay adlawng Domingo. Ang maong kontrabando gipanag-iyahan sa 37 anyos nga lalaking laborer nga taga-mabuhay sa maong lungsod. Nakatakda na unta kini niyang i-deliver sa buot niyang haturan apan nasakpan sa PNP. Giandam na ang tukmang kaso batok sa mga sospek nga ginakuhaan pa og pahayag. Gitunol na sab sa Bureau of Customs ang maong mga kontrabando.
Gikalipay sa kapin 200 ka magbanay sa Maasim Sarangani nga sentro sa magnitude 7.8 nga linog, dihang nahimong kabahin ang GMA Kapuso Foundation sa ilang pagbarog binaagi sa Operation Bayanihan. Balitang hatod ni Efren Mama. Mga nahugnong slow protection, mga nangliki nga yuta og tulay, og halapad nga brownout. Pipila lang kini sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim Sarangani nga mismong epicenter sa maong linog niadtong June 8. Gani, nagbunga kini og trauma sa ubang magbanay. Hinungdan nga temporaryo silang nagtinir sa evacuation center sa maong lungsod. Aron makatabang sa ilang pagbarog, mibisita ang GMA Kapuso Foundation sa lungsod aron manghatag og hinabang pinaagi sa Operation Bayanihan. Anaa sa 225 ka magbanay sa barangay poblasyon ang nakadawat og relief packs gikan sa donors. Lakip na mga material donation gikan sa Nitori Philippines, sama sa mga unlan, comforter, mattress protection set ug ubang materials. Gikalipay gayud kini sa mga nakadawat. Dako kami pasalamat sa GMA Kapuso Foundation nga maoy napilian ang barangay poblasyon nga usa sila nga recipients na appeal Forest of the Fort, tapos sila pud ang partially damage sa mga kabalayan. Nang hinaot ang GMA Kapuso Foundation nga bisan sa simpleng hinabang makahatod kini og kalipay ilabi na sa mga kapuso nga nagkinahanglan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Daw rainbow clouds na siplatan sa dao sa Capiz. Gikahingang haang daw rainbow nga kalangitan sa dao Capiz. Nakuhaan ka na og litrato ni Youth Cooper Emmanuel Rafael Ilaw kagahapon. Sumala niya, mapanganuron ang kalangitan sa ilang lugar kaniadto samtang misawp na ang adlaw. Taud-taod nakita na niya ang rainbow clouds. Matod sa Pag-asa, iridescent clouds ang nasiplatan sa Capiz. May tabo daw ka na matag dunay diffraction o kung ang sidlak sa adlaw muagi og bukatag sa gagmay nga patak sa tubig o ice crystal sulod sa panganod. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug guban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakahuling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, walay gidapigan, walay giprotektahan kaniadto karon serbisyong tinuod lang.